Hi guys! Welcome back sa ating channel. Pag-uusapan natin ngayon ang mga matunog na pangalang tatakbo para sa 2022 presidential elections. Bagamat malayo pa ang susunod na eleksyon, ay matunog na ang pangalan ng mga politikong ito para sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Tara at samahan niyo akong alamin kung sino-sino nga ba ang nagbabalak na tumakbo para sa pagkapangulo sa 2022 eleksyon. Para ngayon pa lamang ay mapag-aralan mo na at mapag-isipang mabuti kung sino nga ba sa kanila ang nararapat na iboto mo. Kaya naman, narito ang 5 kandidatong posibleng tumakbo para sa 2022 presidential elections. Bago natin simulan, kung gusto mong maging updated sa mga viral at trending video na kapupulutan mo ng kaalaman, ay pakipindot mo na ang subscribe button at i-click ang maliit na kampana para maging updated ka sa mga latest content natin. Simulan na natin guys! Francisco Moreno Domagoso, o mas kilala natin bilang Yorme Isko Moreno. Si Yorme Isko ay isa sa mga iilang politikong dumaan sa kahirapan na nakamit ang tagumpay dahil sa pagsisikap sa buhay. Bata pa lamang ito ay natuto na itong mga lakal at maging pedicab driver upang may makain. Taong 1993 naman nang madiskubre si Isko ng isang talent scout na si Wawi Rojas sa isang lamay sa Tondo na dahilan ng pagpasok nito sa mundo ng showbiz. Naging malaking break naman ni Isko ang pagpasok nito sa Das Entertainment at ang pelikulang pinagtambalan nila ni Claudine Barreto na muntik na kitang minahal. Taong 1998 naman nang magdesisyon si Isko na pasukin ang mundo ng politika nang tumakbo at manalo ito bilang konsehal ng 1st District ng Maynila. Tumakbo itong muli at nahalal sa parehong pwesto noong 2001 at 2004. Noong 2007 naman nang tumakbo si Isko sa pagka-vice alkalde ng Maynila at dito nga ay tinalo niya ang kalaban nito ng may layong 80,000 votes. At nahihalal muli ito sa parehong pwesto taong 2010 at 2013. Taong 2016 nang sinubukang tumakbo sa pagkasenador ni Isko, ngunit hindi pinalad na manalo at bagkus ay nakuha lamang niya ang pang-16 na pwesto. Taong 2019 naman nang si Isko kasama ang iba pang opisyal ng Maynila ay umalis na sa partido ng nooy kasalukuyang mayor na si Era Estrada at kinalaban niya ito sa pagka-alkalde noong 2019 eleksyon. Siya naman ay nagtagumpay at naging kasalukuyang mayor ng Maynila. Mula nang maupo ito bilang bagong alkalde ng Maynila ay marami na agad itong ginawang pagbabago sa Maynila na talagang hinahangaan ng marami, gaya ng paglilinis at pagsasaayos nito sa magulong Divisoria Market na kilalang bilihan ng mga murang kagamitan. Kaya naman dinadagsa ito ng mga tao sa iba't ibang panig ng Luzon. Paglilinis sa Bonifacio Shrine na ginawang tapunan ng basura at ginawang tapunan ng tae ng ibang tao. At ang pagpapaganda sa Jones Bridge na isa na ngayong tourist attraction. Magkaganon man, may mga nagsasabi na ginagawa ni Isko ito para mapataas ang kanyang popularidad para sa plano niyang pagtakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ano sa palagay mo kapatid? Gusto mo bang maging presidente si Isko Moreno? Sara Duterte Carpio, o mas kilala bilang Inday Sara. Si Inday Sara ay pangalawang anak ni Pangulong Duterte sa nauna nitong asawa na si Elizabeth Zimmerman. Siya ay lumaki sa Davao City at isa ding abogado gaya ng kanyang ama at ang kasalukuyang mayora ng Davao City ngayon. Unang nakilala si Sara dahil sa viral video nito noong 2011 na pagsapak niya sa isang sheriff na isa sa mga inutusan ng korte na gibain ang mga bahay ng mga informal settlers. Si Sara ang pinakabata at ang kauna-unahang babaeng naging mayora ng Davao City nang mahalal ito noong 2010. Taong 2013 naman nang maupo ito bilang vice alkalde at ang kanyang ama naman na si Duterte ang naupo bilang mayor ng Davao City. At taong 2016 naman nang muli itong maging mayor dahil naupo na bilang presidente ang kanyang ama. At muli na namang nahalal ito bilang mayor noong 2019. Si Sara ang nagtatag ng hugpong ng pagbabago na isang alyansa ng mga politikong kakampi ng Administrasyong Duterte para sa 2019 senatorial elections na sinamahan din niya sa pangangampanya sa iba't ibang panig ng bansa. Sinasabing ito ang unang hakbang ni Sara para mas makilala siya ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng Pilipinas at para na din masundan niya ang yapak ng kanyang ama sa pagka-presidente. Ayon naman sa isang interview nang tinanong si Sara kung tatakbo nga ba ito sa pagka-presidente, ay sinabi niyang, pagtakbo kasi ng presidente,
hindi yan na overnight na decision. Sa ngayon ay wala pa daw siyang plano, pero bukas siya sa posibilidad. Ano sa palagay mo kapatid? Gusto mo ba na maging Pangulo si Sara Duterte? Emmanuel Dapiran Pacquiao o mas kilala natin bilang Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ang tinatawag nating pambansang kamao dahil siya ang kaisa-isang 8th Division World Champion sa larangan ng boxing. Si Manny ay pinanganak sa Kibawe, Bukidnon, ngunit lumaki ito sa General Santos City. Bukod sa boxing ay isa din itong magaling na singer, artista na bumida sa ilang mga pelikula gaya ng Lisensyadong Kamao noong 2005 at Wapakman noong 2009. Siya din ay naging TV host sa mga programa gaya ng Money Many Prizes ng GMA. Naging professional basketball player din ito nang sumali at maglaro sa kupunan ng Kia Picanto ng PBA. Dahil gusto ni Manny na makatulong at makapaglingkod sa kapwa ay pinasok na din niya ang mundo ng politika. Taong 2007 nang unang tumakbo sa pagkakongresista si Manny ng General Santos City, ngunit hindi pinalad na manalo. Pagkatapos nito ay lumipat ito ng tirahan sa probinsya ng Sarangani at dito na nagparehistro at muling tumakbo sa pagkakongresista noong 2010 at dito nga ay pinalad na manalo. Siya ay muling nahalal sa parehong posisyon noong 2013 elections hanggang siya ay tumakbo na sa mas mataas na posisyon na pagkasenador noong taong 2016 at nanalo. Pangpito siya sa pinakamaraming botong nakuha sa mga nanalong senador. Kilala si Pacquiao bilang makadiyos at aktibo sa kanyang relihiyon, ngunit wala itong komento sa mga masasamang salitang binitiwan ng Pangulong Duterte tungkol sa relihiyon gaya ng pagmumura at pati na ang Diyos ay sinabihan niyang stupid. Who is this stupid God? Bagkus, siya ay masugid na taga-suporta ni Pangulong Duterte. Kaya naman, sinasabi ng iba na yan ay para makuhang suporta ng mga DDS dahil balak nitong tumakbo sa pagkapangulo sa 2022. Ngunit sa isang panayam kay Manny Pacquiao ay itinanggi naman niya ito at sinabing gusto lang niya magkaroon ng sariling partido sa susunod na eleksyon. Ano sa palagay mo kapatid? Gusto mo bang maging Pangulo si Manny Pacquiao? Ferdinand Romualdez Marcos Jr. o mas kilala natin bilang Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ay ang kaisa-isang anak na lalaki ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Taong 1980 ay naging Vice Governor ng Ilocos Norte si Bongbong sa edad na 23. Nanatili siya sa posisyon hanggang sa napatalsik ang kanyang ama dahil sa People's Power Revolution at sila ay nag-migrate sa Hawaii noong 1986. Taong 1989 naman nang mamatay ang ama nito at pinayagan na makabalik sa Pilipinas ang mga natitirang miyembro ng pamilya Marcos para harapin ang kanilang mga kaso. Taong 1992 naman nang bumalik sa politika si Bongbong at manalo nga ito bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte. Taong 1995 naman nang maisipan nitong tumakbo bilang senador ngunit hindi pinalad na manalo at 1998 naman ay muli siyang nanalo bilang gobernador ng Ilocos Norte. Taong 2007 nang muli siyang tumakbo bilang kongresista at muling nanalo at noong 2010 ay muli itong tumakbo bilang senador at sa pagkakataon na ito ay nanalo. Taong 2016 naman ay posisyon bilang vice-presidente naman ang muli niyang nilabanan ngunit natalo sa dikit na laban nila ni Leni Robredo na hanggang ngayon ay pinoprotesta niya sa Korte Suprema at sinasabi niyang dinaya daw siya. Sa kasalukuyan ay walang posisyon sa gobyerno si Bongbong Marcos ngunit sa isang interview ay binulugar niya ang kanyang hangarin na tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ano sa palagay mo kapatid? Gusto mo bang maging Pangulo si Bongbong Marcos? Maria Leonor Herona Robredo o mas kilala natin bilang Leni Robredo. Si Leni Robredo ay tubong Naga City. Nakapagtapos siya ng degree in economics sa UP Diliman at kalaunan ay naging abogado ito noong 1996 at naglingkod sa Public Attorney's Office. Nagsimulang makilala si Leni taong 2012 na hindi inaasahang masawi ang kanyang asawa na nooy kasalukuyang DILG Secretary na si Jessie Robredo dahil sa plane crash. Ang namayapang Jessie Robredo ay kilala sa kanyang husay at galing sa pamamalakad na hinahangaan ng marami. Kaya naman, taong 2013 nang pasukin ni Leni ang politika nang tumakbo at manalo ito bilang kongresista sa ikatlong distrito ng Camarines Sur at naging isa sa mga may akda ng Comprehensive Anti-Discrimination Bill.
Taong 2016 naman nang unang umayaw si Leni at kalaunan ay tumakbo din siya sa pagka-vice presidente at nanalo nga ito noong May ng 2016 elections sa kabila ng dikit na laban nila ng kanyang katunggali na si Bongbong Marcos. Sa kasalukuyan ay abala at aktibo si BP Leni sa mga programa at proyekto ng kanyang opisina na pagtulong sa mga nangangailangan. Siya ay tumutulong at bumibisita sa iba't ibang panig ng bansa lalo na tuwing may mga sakuna at kalamidad at ang kasalukuyang pandemya. Magkagayunman, sinasabi ng ilan na ang ginagawang patuloy na pagiging aktibo nito na pagtulong ay isang hakbang upang lalong tumaas ang kanyang popularidad para sa plano niyang pagtakbo sa 2022 presidential elections. Nang tanungin naman si Leni kung may balak nga siyang tumakbo sa pagkapangulo, ay sinabi niyang wala pa siyang planong tumakbo sa pagkapangulo pero lahat ng bagay ay posible. Ano sa palagay mo kapatid? Gusto mo bang maging pangulo? Si Leni, i-comment mo na sa baba. Ang mga kandidatong nabanggit natin ay ang mga matunog na pangalang posibleng tatakbo para sa 2022 presidential elections. Kaya naman, ngayon pa lang ay pag-aralan na natin, pag-isipang mabuti at maging matalino sa pagpili ng susunod na mamumuno sa bansa. Huwag tayong magbase lang sa pagiging popular nito. Bagkus ay tignan natin kung ano na nga ba ang mga magagandang nagawa ng kandidatong ito. Huwag tayong bumoto para sa sarili natin. Bagkus ay bumoto tayo para sa makakabuti sa ating bansa. Bago natin tapusin, shoutout ka pala sa mga avid supporter natin. Maraming salamat sa suporta. Kung gusto mo maging updated sa mga high quality content na kapupulutan mo ng kaalaman, ay pindutin mo na ang subscribe button at i-click ang maliit na kampana para maging updated ka sa mga latest content natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.